Ngayon, narito ang kasaysayan ni Charina. Hanggang kailan niyo ako parurusahan? Dito pa rin sa mga ginintuang kasaysayan. Si Charina pala ang nag-asikaso sa inyo, Don Artemio. Oo. Pero si Anton na nagpasok sa akin. Nakakatuwa yung bata, sister. Mabait at mukhang smart. At matalino rin siya. Ilang buwan pa lang siya rito pero kita ko na may mararating ang bata. Kung masusubaybayan lang ng maayos at mapag-aaral. Yun din ang tingin ko. Magaan nga ang loob ko sa kanya. Tayo ho. Tayong dalawa, magaan ang loob sa bata. Pero ang malungkot, ayaw sa kanya ng sarili niyang ina. Huh? Oh, ibig mong sabihin, ang nanay niya ang mismong nagdala sa kanya dito? Opo. Payag siya kahit ampunin na ng iba ang anak niya. Oh, nakakalungkot naman. Wawa naman yung bata. Boy, bakit naman ayaw sa kanya ng nanay niya? Ha, sister. Tuwang-tuwa siya sa iyo, Charina. Mabait na bata ka raw. Mabuti naman po. Tuwa sila sa pag-asikaso ko, sister. At dahil doon, may alok siya sa iyo. Hello? Oo. Ano po yun? Ipaaayos niya daw ang iyong mukha. Kung gusto mo. Po? Swerte mo, iha. Malaking halaga rin ang magagastos para maiayos ang iyong mukha. Pero ngayon, hindi mo na problema yun. Mabait kasi si Don Artemio. At kapag natuwa siya sa'yo, talagang tutulungan ka niya. Ay, nakakahiya po. Nako, batang ito. Bakit ka mahihiya? Siya naman ang nagsabi. Eh, wag na lang po, sister. Gamitin na lang po yung ibang papaayos sa mukha ko para makapag-aral po ako. Kaming mga nandito sa ampunan. Charina. Pag ganun po, maraming mga bata ang mas matututo at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sobra akong natouch sa sinabi ng bata, Anton. Iba po siya, sister. Hindi makasarili. Tama ka. Napakabuti ng kanyang puso. Alam niyo ho, hindi ako magugulat kung balang araw magiging matagumpay ang batang yon. Ano kayang magiging reaksyon ni Don Artemio kapag nalaman ito? Di ako makapaniwala. Tinanggihan mong alok ng dona po. Ako rin nagulat eh. Chance na yun, Jarina. Para mabago yung mukha mo. Eh, kung tatanggapin ko kasi yun, ay di ako lang matutulungan ng malaking halaga. Samantalang kung gagamitin nilang dito yun, lahat tayo makikinabang. Pero, Tanggap ko naman na ganito itsura ko eh. At saka, hindi rin ako galit sa Diyos sa binigay niyang ito sa akin. Hey, buong klase ka talaga, Charina. oo nga. Ang buti mo. Kung iba yun, hey,
Sarili na lang niya siguradong iisipin niya. Tama na nga yung mga papuri niya sa akin. Buti pa, mag-isip na lang tayo ng ipe-perform para sa anniversary nitong ampunan. Ay, oo nga pala. Malapit na yun na. Ako, marunong ako sumayaw. Ako hindi. Walang problema dun. Tuturuan ka namin. Magsayo na lang tayong tatlo. Gusto niyo pong ipasyal ang mga bata sa bahay niyo, Don Artemio? Oo, sister. Para makapag-swimming naman sila doon. Nako, tiyak na matutuwa ang mga bata. At sana makasama sa mga batang papasyal si Charina. Gusto ko kasi siyang mapasaya. Hayaan niyo ho. Aayusin ko ang lahat. Kailan ho ba sila papasyal sa inyo? Ang ganda-ganda po ng bahay niyo, sarate niyo. Pati yung swimming pool, ang ganda. Tuwang-tuwa po yung mga kasama kong bata. Masaya ako at nagustuhan niyo rito, Charina. Sino po ang kasama niyo rito? Ako lang. At ang mga katulong. Pumanaw na kasi ang asawa ko. At hindi kami nagkaroon ng anak. Sayang naman. Ang laki ng bahay niyo, tapos konti lang kayo. Oo nga, pero tanggap ko naman. Kaya ang ginagawa ko, nagtatag na lang ako ng mga charity works para malibang naman ako. Kaya po ba mahilig kayong tumulong sa mga tulad po namin? Tama ka. Dahil nakadarama ako ng kagaanan ng loob kapag may mga natutulungan ako. Pero ngayon may iba pa akong gustong gawin. May iba pa po? Oo. Gusto kong magkaroon ng matatawag na anak. Ano po? Totoo ba yung narinig mo, Jack? Oo, sabi Jeff. At pakiramdam ko gustong ampunin ni Sir Artemis Charina. Swerte ng kaibigan natin kung ganun. Yun nga lang. Mapapalayo na siya sa atin. Siguro naman, maaalala niya pa rin tayo. Dadalawin pa rin niya tayo. Mangingimi ang sino mang magtatawa sa ginagawa niya. Naguguluhan po ako. At gusto ko po munang mag-isip. Pwede po ba? Pumayag kaya si Charina sa gusto ni Don Artemio